Coach Ty Lue, nagpakatotoo. Houston Rockets kumakatok sa Warriors at Lakers versus Milwaukee Bucks. Game preview. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, paki-like mo naman ang ating video mga amigo. Natalo ang Clippers versus Indiana Pacers sa score na 133-116. Bounce back game ito para sa Indiana Pacers matapos talunin sila ng Los Angeles Lakers. Salamat sa monster performance ni Pascal Siakam na may 31 points on 12 of 20 shooting from the field, at bumawi din si Tyrese Haliburton na may 21 points, 9 assists on 7 of 12 shooting from the field at 6 of 9 sa 3-point area. Malayo ito sa performance niya kontra Los Angeles Lakers kung saan hindi siya pinabuelo ni Spencer Dinwiddie at Cam Reddish. Unang laro ito ni Russell Westbrook matapos nga ang surgery, kaya naman sa oras na pumasok ito sa court ay binigyan siya ng mga fans ng standing ovation. Same Russell Westbrook pa rin mga amigo ang nakita natin na talagang pinapakita ang kanyang athleticism. Dinakdakan niya pa itong si Tyrese Haliburton, kaso may extra motion kaya technical ang inabot niya dito kay ref. Gumawa siya ng 14 points, 4 rebounds at 7 assists. Maalat ang naging shooting ng Clippers, tapos pumapasok pa ang binibitawang tres ng Indiana Pacers kung saan gumawa sila ng 17 3-pointer at 6 lamang para sa Clippers. Sobrang layo ng gap mga amigo. Hindi rin maganda ang nakukuhang performance dito kay James Harden pagdating sa scoring kung saan gumawa lamang siya ng 11 points at 7 assists while shooting 3 of 7 from the field. So masyadong mababa ang kanyang shot attempts mga amigo. Dalawang sunod na rin hindi nakipag-usap itong si Harden sa media. Ayaw naman ni Russell Westbrook mangsisi ng iba at sinabing dapat daw ang bawat isa sa kanila ay maging accountable dito at maghanap ng paraan kung paano mapapabuti ang team. Natanong naman ng media itong si Coach Ty Lue patungkol sa kanilang identity at ayon niya kay Coach, sila daw ngayon ay malambot. Yun daw ang kanilang identity. Dinagdag pa ni Coach Ty Lue, kailangan nilang maging agresibo at magtrabaho ng maigi sa loob ng 48 minutes. Gawin ang tama sa bawat laro, sa bawat posisyon. Hindi daw ito 2 out of 5 or 2 out of 6. Patay tayo dyan. Sino kaya ang pinapatamaan ni Coach Ty Lue sa kanyang mga player na hindi ginagawa ng maayos ang trabaho? Sa podcast naman ni LeBron James at JJ Redick na Mind the Game podcast, sinabi ni LeBron kung sinong player ang nakasama niya at nakalaban niya na may mataas na basketball IQ, at dito nga binanggit niya si Rajon Rondo. Si Rajon Rondo at LeBron ay nagkampiyon dati sa Lakers during Orlando Bubbles. Ayon kay LeBron, napaka-weird nga daw na hindi ngayon nagko-coach itong si Rajon Rondo at a high level. Siguro nga daw ay ayaw lang talaga ni Rondo maging coach. Ang naturang papuri ni LeBron ay isinare naman sa Instagram ng kanilang dating ka-teammate na ngayon nga ay assistant coach ng Dallas Mavericks na si Jared Dudley. Kaya napatanong tuloy etong si Rajon Rondo kung saan nga daw siya magsisimula, sa college ba o sa pro level agad. Kayo mga amigo, saan ba dapat magsimula mag-coach etong si Rajon Rondo? Nanganganib naman ngayon ang Golden State Warriors dahil pinapantayan na sila ng Houston Rockets sa winning records na may 36. 3 beses sila maghaharap ngayong regular season at sa naunang dalawa ay nakuha nga ng Warriors ang panalo. Kaya kahit matalo ang Warriors bukas kontra Miami Heat, hindi pa rin magagalaw nito ang standing. 2 laro lang din ang Heat at Warriors. Yung unang panalo ay nakuha ng Miami Heat, kaya titingnan natin kung maitabla ba ito ng Warriors bukas. Naitala naman kanina ng Houston Rockets ang kanilang 9-game winning streak matapos talunin ang Portland Trail Blazers. Bukod pa doon, malupit din talaga ang nagiging performance ni Jalen Green kung saan sa last 9 games ay nag-a-average nga ito ng 29 points. Para hindi lumagapak ang Warriors, dapat manalo sila kontra Miami Heat at matalo naman ang Rockets versus OKC sa next game nito. Maganda naman ang nangyari kanina para sa Los Angeles Lakers dahil natalo nga ang Phoenix Suns
ng San Antonio Spurs kaya biglang bagsak ito sa 8th seed, dikit na sa Lakers na nasa 9th seed. Muntik pang matalo ng Utah Jazz ang Dallas Mavericks, yun nga lang, dinali sila ng Dallas sa 4th quarter at binuhat ni Luka Doncic at Kyrie Irving ang team. Maganda rin ang depensa ng Dallas Mavericks at nalimitahan lamang ang Utah Jazz sa 17 points sa 4th quarter, shooting 7 of 18 from the field. Hindi pa sigurado ang nasa 4 to 6 seed sa West kahit Lakers pwede pang masecure ang alinman sa pwesto na yan kapag nagpatuloy ang kanilang panalo. Bukas alas 7:30 ng umaga ay kakaharapin nila ang Milwaukee Bucks. 2 beses lang magtatagpo sa regular season ang Milwaukee Bucks at Lakers at yung unang panalo ay nakuha nga ng Lakers salamat sa monster performance ni D'Angelo Russell na may 44 points at salamat din sa depensa ni Spencer Dinwiddie dito kay Damian Lillard at nasapal pa ang huling tira nito. Hindi nakapaglaro si LeBron James sa kanilang unang paghaharap at ngayon ayon sa report, doubtful si LeBron James dahil sa kanyang ankle soreness at maging si Anthony Davis ay nakalagay naman sa probable. Home game ito para sa Milwaukee Bucks na may magandang record. Meron silang 29-7. Samantalang ang Lakers ay pangit ang road game record na may 12-20. Ang key points dito mga amigo ay dapat mapigilan nga ng Lakers itong si Giannis at Dame at ma-execute nila ang kanilang opensa ng maayos at iwasang mag-commit ng maraming turnover gaya sa game nila versus Philadelphia 76ers. Okay lang din na pagsabayin si Hayes at AD, lalo't malaki din ang frontcourt ng Milwaukee Bucks dahil kay Giannis at Brook Lopez.